Noong bumagsak ang atomic bomb sa Hiroshima noong August 6, 1945, 2 taong gulang pa lang noon si Sadako Sasaki. Wala siyang sugat noon pero bumagsak yung tinatawag na black rain. Ito yung radioactive fallout na dumidikit sa balat, sa damit, at sa lupa. Wala tong amoy, wala tong kulay, at nalanghap niya ito. Pero habang lumalaki siya, unti-unti na siyang pinapatay nito. Pagdating niya ng 12 years old, bigla na lang siyang nahilo, dumugo ang ilong, at sumakit ang ulo. Nadala siya sa ospital pero ang diagnosis niya, leukemia. Wala itong lunas. Pero noon sa Japan, merong isang alamat. Ito yung kapag nakagawa ka daw ng 1,000 paper cranes, matutupad yung wish mo. Kaya ang ginawa ni Sadako Sasaki, kahit na nanghihina na siya, gumawa pa rin siya ng paper cranes. Araw-araw pa rin siya nag-fold gamit ang candy wrappers, yung mga resibo, at kahit ano pang papel na makita niya. Basta makagawa lang siya ng paper cranes. Ayon sa kapatid niya, nakompleto niya naman ang 1,000 paper cranes at humigit pa siya. In total, 1,400 plus daw yung nagawa niya bago siya pumanaw noong October 25, 1955. Pero kahit na namatay na si Sadako Sasaki, pinagpatuloy pa rin ng mga kaklase niya ang paggawa ng mga paper cranes. At 3 taon matapos siyang mamatay, nagtayo sila ng monumento sa Hiroshima Peace Memorial Park. Sa psychology, ang tawag dito ay meaning making. Yung kahit hindi mo na makontrol yung sakit, pinipilit mo pa rin tong bigyan ng kahulugan. Na kahit papano, makaramdam ka na may control ka ulit. Sadako was just a child. Walang ginawa, walang kasalanan. Pero habang dahan-dahan siyang pinapatay ng sakit, araw-araw pa rin siyang gumagawa ng alaala. Hindi mo mapipigil ang ending, pero ikaw pa rin ang pipili kung anong istorya ang iiwan mo. At minsan, kahit sa isang pirasong papel na crane, ito yung magbibigay buhay sa mga bagay na hindi mo naman nakokontrol.